Naging matagumpay po ang kaunang-unahang tinatawag na liver transplant na isinagawa dito sa Pilipinas. Sa katunayan, nagdiwang na po ng kaarawan yung batang pasyente na sumailalim sa matagumpay na operasyon. Nakatutok si John Consulta. Himala raw na may tuturing ang mabilis na recovery ni Erica Benaventura, ang kauna-unahang liver transplant patient sa bansa. January 7 ang operahan si Erica. Iniinda ang matinding panghihina ng katawan at paninilaw ng mata dahil sa isang di pangkaraniwang sakit sa atay. Naging matagumpay ang operasyon at pagkalipas ng 3 buwan, kakaibang sigla na ang kanyang taglay. That is what we want to show nga the people and the country, that it can be done in the Philippines now. I think our doctors are ready, our hospitals are ready, the medical community is ready to handle something like this. Lumakas siya kagad kumain, tapos bukod pa doon, lumakad na siya, na hindi niya na naman nagagawa dati. Kanina, nakapaglakad at nakapaglaro na si Erica sa kanyang birthday party kasama ang iba pang mga batang liver transplant patients na inoperahan sa ibang bansa. Di na itago ang saya ng mga magulang ni Erica. Magkahalong saya at kaba naman ang nararamdaman ngayon ng mga magulang ni MC Esmeralda na sunod isasalang sa liver transplant. Handa na raw si Mang Eddie, ama ni MC, na mawala ang isa sa kanyang atay basta't mapahaba lang daw ang buhay ng anak. Buhay ng anak ko po nakasalalay dito. Kaya bilang ama po, talagang gagawin kong lahat para mabuhay siya. Kung ano pong kaya ko ibibigay ko po sa kanya. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Samantala, kasabay naman po ng paggunita ng Semana Santa ng mga Katoliko, nagsagawa ng tinatawag na Passover ceremony ang isang grupo sa lungsod ng Quezon kahapon. Nakatutok si Cara David. Isang sinaunang Passover ceremony ang inihanda ng isang Messianic group sa Quezon City. Ang grupong ito ay naniniwala na dapat sumunod sa sinaunang scripture ang lahat ng tao. Ang Passover ay isang pista na nakasulat sa Exodus kung saan iniutos ng Panginoon sa mga Hudyo na magkatay ng tupa at ang dugo nito ay ipahid sa kanilang pinto. Para sa araw ng pagdating ng anghel ng kamatayan, lalagpasan ang lahat ng naniniwala sa Panginoon. Kasabay ito ng Semana Santa ng mga Katoliko. Naunang kinatay ang 3 kambing. Malakas ang iyak ng kambing habang ginilitan ito ng leeg. Pero nang kinatay na ang tupa, halos wala itong imik. Taimtim nitong iniyuko ang ulo at tinanggap ang kapalaran. Nakakalungkot. Parang naisip ko na how much more kung naisip ko na si Jesus, Yeshua, when he was hanging on the cross, tapos nagbi-bleed siya, then helpless. Ayon sa kanila, ginugunita taon-taon ng mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo ang Passover sa pamamagitan ng pag-aalay ng kambing at tupa. Inihaw ang kambing at tupa at pagsasaluhan nila ito. Si Brother Jeff Keith ay isang Hudyo na nagtuturo ng Biblia sa Pilipinas. Para sa kanila, ang tupa sa Passover ceremony ay simbolo ni Jesucristo, ang tinaguriang The Lamb of God, isang inosenteng nilalang na ipinako sa krus para iligtas tayo sa kasalanan. When you see that perfectly innocent little lamb breathing his last, you just want to breathe your own last. You know then how precious Messiah was. Nais ng grupo na sa pamamagitan ng seremonya ng Passover, maipapaalala sa lahat ang sakripisyo ng Panginoon na habang gumagawa tayo ng kasalanan, para na rin natin siyang sinasaktan. Yung totoo sa isa puso, hindi yung pagkatapos ng sakripisyo, maglalasing na naman doon, lahat ng bisyo, babalik na naman. Ganun naman ang nangyayari. Dapat hindi na, naman tayo, matakot naman tayo sa Diyos. Cara David, nakatutok, 24 oras. Spotted sa Boracay si Jeneline Mercado with her son. Naka-move on na nga ba si Jen patapos mag-break up nila ni Dennis Chilio? Live mula sa Boracay, may Chika Minute exclusive si Nelson Canlas. Nelson? Isabel, nagkaroon ng pagkakataong magbakasyon si Jeneline Mercado rito. No? Alam naman natin, nakabe-break lang nila ni Dennis Trillo. Ang tanong, naka-apekto kaya ito sa kanyang bakasyon? Dapat sa ibang lugar to eh. Kaya hindi dapat sila yung kasama ko. Pero pinarebook ko tapos inisip ko na lang sama ko na lang yung family ko kasi masayang yung booking.
Mula nang mag-break sila ni Dennis, tila na bago na ang priorities ni Jen. Natanong din namin kung handa na ba siyang pag-usapan ng hiwalayan. Siguro, I'll have my time. Meron siyang time to talk about it. But for now, gusto ko muna mag-enjoy and sisiguraduhin ko pag sinabi ko yun, sasabihin ko naman lahat. Ay, ibig sabihin talagang sasabihin mo siya? Oo naman po. Darating din yung time na yun, pero hindi pa ngayon. Hindi na mababakas ang lungkot sa mukha ni Jen. Full attention na raw ang naibibigay niya ngayon kay Baby Jazz. Sinamahan ng GMA News ang mag-ina nang sumakay sila sa paraw. Wala kami ibang ginawa dito kundi kumain, mag-swimming. Mag-pictorial. Mag-pictorial. Ayon kay Jenilyn, pahinga muna ang kanyang puso at magpo-focus muna siya sa pagiging mommy. Hindi naman ganun kadali yun, pero syempre, mas isipin ko na lang yung mga, diba, mas mga nagmamahal sa akin at rumirespeto sa akin, diba? Mas masarap yung ganun. Isabel, may kwento ko lang naibulong sa akin ni Jenilyn pagkatapos ng interview na hindi na raw niya paaabuti ng buwan ng Mayo at sasabihin na niya ang tunay na dahilan ng breakup nila ni Dennis at sinabi rin niya na maaaring makaapekto ito or maaaring may mga taong maapektuhan at mashock sa kanyang revelation. Samantalang parami ang mga tao dito sa Boracay pero hindi pa rin ito ang bulto ng mga tao na ine-expect ng mga otoridad. Darating daw ang dami ng mga turista mula bukas hanggang Biyernes Santo. Sa mga papunta po dito mga kapuso, paalala lang po, iba yung ingat lang po ang gawin ninyo. Isabel? Maraming salamat, Nelson Canlas. At yan ang mainit kong chika sa inyo. Tutok ulit bukas para sa latest showbiz update. Dito lang sa Chika Minute. Sa ngalan ni Pia Guanyo, ako po si Isabel Daza. Mike? Salamat Isabel at yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mel Tiangco, Pia Guanyo, Connie Sison at Isabel Daza. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo, totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.